Alright mga kapatid, sa muling pagpapatuloy ng ating pagbibigay reaksyon dito sa pagpapaliwanag o pag-iexplika, paglilinaw ni Senator Marcoleta kung ano ba talaga yung kanyang tinitindigan dito sa West Philippine Sea is na pag-aalaman natin mga tol na nagiging masyadong technical si Senator Marcoleta at the same time meron siyang mga bagay na nakakaligtaan mga tol na unang-una ang dahilan o ang rason kung bakit nagkakaroon tayo ng sigalot o patutsadahan sa China is hindi dahil sa kakulangan ng coordinates o hindi dahil sa kakulangan natin ng mapa, kundi doon sa kagaspangan ng pag-uugali nitong mga Chekwa. Bakit ko sinabi yan mga tol? Pag-usapan natin ulit to, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a first time I see ice wasn't. Alright mga kapatid, malinaw na sinabi ni Senator Marcoleta na ayon sa 2016 Arbitral Award ay pinawalang bisa ng Court of Arbitration yung claim ng China doon sa 9-dash line. Pero ang reservation daw doon, hindi kasi sinabi ng 2016 Arbitral Tribunal na China umalis ka dyan. Which is alam nyo mga tol, kung titignan mo parang ganito yan eh. Sinabihan mo yung tao na hindi mo lupa yan. Bawal ka magtayo dyan, hindi mo lupa yan. Pwede bang magdahilan yung tao hindi ko daw lupa to pero wala naman siyang sinabing umalis ako rito. 'Di ba? Understood na mga tol eh. Understood na eh. Pero ito yung kailangan yung tandaan. Ito yung kailangan yung tandaan. Hindi lang mismo yung hatol ang hindi kinikilala ng China, kundi yung mismong tribunal, hindi nila kinikilala. Para sa kanila mga tol, illegal. 'Di ba? Kaya kahit ano pa yung sabihin natin, bali-baliktarin man natin to mga tol, isa lang talaga ang problema rito, kawalan ng respeto ng China. Nagkakaroon lang tayo ng pagtatalo-talo dahil halimbawa masyadong nagiging komplikado ang sitwasyon mga tol dahil tayo ay wina-water cannon ng China, alam naman natin yon, nakaka-receive tayo ng pangharas, tayo yung receiving end eh. Ngayon, etong ating mga otoridad, hindi tayo gumagante sa pamamagitan ng water cannon din. Pero dahil doon sa paglalahad natin ng katotohanan ng ating mga otoridad, binabatikos tayo ng China, sinasabi nilang fabrication lang lahat, sinasabi nilang gawa-gawa lang, tayo daw ang troublemaker. So nakikipagsagutan sila. Eto namang si Senator Marcoleta, nandoon siya sa puntong technical, mga tol. Kaya nagkakaroon ngayon ng hindi pagkakaunawan. Pero simple lang mga tol wala sanang ganitong klaseng bangayan, wala sanang ganitong klaseng problema kung in the first place kinilala ng China yung 2016 Arbitral Award, mga tol, na walang bisa yung kanilang 9-dash line. Isa pa, kung kinikilala rin sana ng China yung kanilang pinirmahan sa UNCLOS na bawat bansa, bawat coastal state is merong 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi in the first place, kung kinilala nila yon, hindi na sila aabot dito sa atin. Doon lang sila sa 200 nautical miles nila. Oo, magkakaroon tayo ng dispute sa mga ilang isla, pero mga tol, ulit, hindi isla ang pinag-aawayan natin sa ngayon kundi yung mga isda, yung mga langis. Isa yan mga tol sa pinagtatalunan natin at mas pinagtatalunan natin yun dahil nga 50 nautical miles pa lang mula sa baybayin natin, andun na yung mga mga barko nila. Wala namang isla malapit banda dyan na pinagtatalunan. Diba? Yung rights yun ang pinagtatalunan, yun yung nakakaligtaan. Tuloy natin. Arbitral Tribunal, 2012 yata yun Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9-dash line ng China kanya, sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9-dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9-dash line. Sabi ng tribunal. Pakinggan nyo to. Yung 9-dash line. Sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung na hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9-dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay? Yun lang ang pasya. Opo.
Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Di ba? Di ba? Unang-una mga tol, ano ngayon ang basehan ng China para nandoon sila? 'Di ba? Kasi nga ipinasyahan na nga mga kapatid ng tribunal o China, hindi natin kikilalanin at hindi natin tatanggapin yung 9-dash line. Hindi natin kinikilala ang iyong territorial rights o yung historical claim. So dahil inalis na 'yon mga tol, ano ngayon ang pinanghahawakan basehan ng China para nandoon sila sa lugar na 'yon? 'Di ba? O komo walang sinabi na ang tribunal na China, umalis ka dyan, is hindi aalis ang China. Ang tanong nga, ano nga pang pinanghahawakan nila kung in-invalidate na mga tol yung kanilang 9-dash line claim? O balikan ulit natin para mas malinaw. Hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied Yun ang na. nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Yun nga di ba? Yun nga yung nananatiling problema natin mga tol, na dapat tayong nagkakaisa. Hindi yung kapwa Pilipino, pati mga Coast Guard mga tol, AFP natin is binabatikos ng mga pro-China dito mga tol. Kasi unang-una, malinaw naman sa 2016 arbitral ruling, 'di ba, na pinawalang bisa yung 9-dash line claim ng China. Pero ang tanong mga tol, komo ba hindi sinabi ng arbitral award na China, umalis ka dyan? Kasi mga tol, kung titignan mo, kailangan pa bang, alam mo yung kumbaga sa bata o kumbaga sa walang kautak-utak, kailangan mo pa bang sabihin mga tol? Ibig sabihin, nang hindi tinatanggap yung historical rights mo, wala kang karapatan dyan. Sa madaling salita, umalis ka dyan, wala kang ang karapatan dyan . Kailangan pa bang sabihin o idetalye mismo? 'Di ba? Tulad nga nung sinabi ko kanina na alimbawa sa isang lugar, sa isang lupa, sinabi ng gobyerno, wala kang karapatan dyan na magtayo ng kahit anuman. Pwede mo bang sabihin, sabi wala daw ako karapatan magtayo rito, pero hindi naman niya sinabing umalis ako rito. Ano tawag doon? 'Di ba? Squatter? 'Di ba? Kaya hindi mga tol katanggap-tanggap. Ito yung problema . Ano pa ang pinanghahawakan ng China para manatili sila sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone kung sinabi na nga ng arbitral award na wala kayong karapatan dyan? Pwede ba nilang i-reason o idahilan na bakit di naman kami pinapaalis o di dito lang kami? Diba? O kaya nagkakaroon ng problema. Yun yung dapat nating tinatandaan mga tol. Wala sa atin yung problema. Diba? Hindi dahil sa wala tayong IHO kaya nandirito sila. Hindi, malinaw na . Malinaw na may 200 nautical miles tayo, nandirito sila, beyond 200 nautical miles nila, umabot na sila hanggang dito sa atin. Hindi IHO, hindi coordinates ang problema . Diba? Napakalinaw . Nagigets ninyo? Hindi yun ang problema. Ang problema mga tol, hindi tayo kinikilala o hindi tayo nire-respeto ng China. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, at siya rin nagpaliwanag. Ang problema, mali kasi din si Senator Marcoleta ng kinakausap . Maraming beses na nakipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas dito sa mga ambassador na to dito sa China. Diba? Isa pa rin naman mga tol ang tinitindigan nila . Kahit tanungin ni Senator Marcoleta, yung ambassador, kahit tanungin niya kung sino man dun sa China, isa pa rin ang tinitindigan nila. Malinaw na ang tinitindigan ng China, hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Ngayon, kung gusto nilang wala tayong problema, tigilan nila yung pangwawater cannon, tigilan nila yung panghahabol, tigilan nila yung panghaharas sa ating mga mangingisda. Diba? Tahimik sana tayong nag-uusap. Tahimik sana tayong nire-resolba o nilulutas yung problema natin. Diba? Yun lang ang talagang problema. Talaga ka kung pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko . Nakikipag-usap, tapos pagdating naman sa dagat, iba ang ginagawa nila. Anong klase yun? Sabi ng ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya, lalong-lalo na ang Department of National Defense. Apo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ng ating secretary, kasi ano ko yan
province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac eh. Ni Secretary Gibo. You mean is your province mate? Yes, sabi ko. Kaso si Secretary Gibo ayaw din makipag-usap sa China dahil hindi niya nakikitaan mga tol ng sincerity. Lalong-lalo na kung ang sinasabi ng China mga tol, tayo daw ang gumagawa ng gulo. Tayo daw yung troublemaker. Biruin mo, tayo yung troublemaker. Diba? Dapat napapansin din yun ni Senator eh. No, maraming mga ganong klaseng pahayag ang China. Dapat alam din niya yun. Diba? He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na 3 lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo ring makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy. Tinext niya na ako eh. At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Ano doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. So tinatanggap natin yon mga tol. Sabihin na lang natin, ito yung gustong maging ambag ni Senator Marcoleta para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan, which is maganda yung hangarin niya. Okay? Pero mga tol, tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, laging meron two-way. Hindi dapat laging tayo ang merong magandang hangarin. Dapat sila. Sabihin na lang natin mga tol, nakikipag-usap yung ambassador ng China dito kay Senator Marcoleta at napag-uusapan nila yung ganun. Pero hanggat nakikita natin yung ginagawa nilang pang-re-radio challenge, katulad nung binigyan natin ng reaction video, nagsagawa tayo ng maritime domain flight dito sa may Bajo de Masinloc, 85 nautical miles ang distansya mula sa Bajo de Masinloc. Nire-radio challenge na tayo ng warship ng China. Hindi natin makikitaan ng sincerity kapag ganun 'di ba? Kasi mga tol, kung pinag-uusapan natin 'yan, 'di ba? At inuupuan natin 'yan, nagkakaroon tayo ng diskusyon at diplomasya, dapat kumbaga sa gera ceasefire muna. Kasi nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon ng hindi diskusyon, nagkakaroon ng diplomasya Dapat ceasefire muna. Diba? Tigil putukan muna. Dito, since wala namang gera, ang ibig ko lang sabihin, dapat tigilan muna nila yung pang-radio challenge, tigilan nila yung pang-tataboy sa ating mga mangingisda. Kasi nga mga tol, merong pinag-uusapan. Ang problema mga tol, ang ginagawa nila kasi binabraso nila tayo. Paano tayo makikipag-usap? Kung at the same time, habang nakikipag-usap tayo sa kanila, sinasabi ni Senator Marcoleta, gusto daw makipag-usap ng ambassador ng China, while habang dun sa karagatan mga tol, yung mga Coast Guard nila nang hahabol ng mga barko. Di ba? Paano tayo maniniwala niyan? Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, Economic zone. hindi Ulitin mo. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone ay hindi naman talaga ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang doon walang dapat na pumunta doon. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun, okay na yun opo. Ideal sana yun Ay, ideal. Nagkataon, isip-isipin mo naman, ang Vietnam, ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Dito nagkakaroon ng problema Ideally, at kung lahat wala... yun, Sen, nasa sakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan nakakalat nga Ngayon, yung iba namamanage, yung iba hindi. Opo. And again mga kapatid, yung sinasabing lagi ko pinuputol para lagi kayo mapaalalahanan. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta na mga land features, nagkakaroon tayo ng problema. Kasi nga, maraming claimants, di ba? Kumbaga, sa isang lugar, maraming nagkiklaim, akin yan, sinasabi ng iba amin yan, sinasabi ng iba amin yan. Pero nandun na tayo Nandun na tayo, mga tol. Pero, doon sa kalawakan, kasi ito, land features lang yung tinutukoy dito ni Senator Marcoleta. Land features land. Ulitin ko, lupa, isla, mga ganyan.
doon tayo sa karagatan. Kasi nandoon kadalasan nagkakaroon ng pangwa-water cannon, panghahabol, which is wala namang land features. 'Di ba? Ang meron doon isda, langis na sana ine-explore natin. Again, hindi pa rin natin pwedeng alis ay alis sa kwento 'di ba? Ang nagiging problema natin sa China, which is sila lang naman din talaga yung ating kasagutan ngayon, is yung kanilang ginagawang panghaharas. 'Di ba? Kahit anong klaseng technical pa mga tol ang ipaliwanag diyan, babalik at babalik pa rin tayo sa ugat at punot dulo ng problema is yung pagiging agresibo. Aggressive coercive action na ginagawa ng China. Diba? Andun pa rin. Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yon. Oo. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes. O, di ba? Kaya nga tinawag na exclusive kasi atin yung tubig, yung maritime rights. May karapatan tayong mag-exploit, mag-explore, di ba? Yung mga energy purposes, sabing ganun mga tol sa Article 57, kung babasahin ninyo mga tol sa UNCLOS, di ba? Meron tayong eksklusibo doon. Atin sana yun atin yun Kaso mga tol, hindi lang land features ang problema natin dito. 'Di ba? Ulitin ko nga, eto sabi ni Senator Marcoleta, alam naman niya Baho de Masinloc, meron yan 12 nautical miles na territorial waters. Kung yan ay sakop na ng China o di pinapangalagaan ngayon nila yung 12 nautical miles territorial waters nun. O sige. Ang problema, 85 nautical miles, 50 nautical miles distansya mula sa Baho de Masinloc, hinaharas na tayo. Paano ngayon yan didepensahan, 'di ba? So, So, yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun. Kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Maliwanag, sinabi na mismo ni Senator Marcoleta. 'Di ba? O babalik ulit tayo doon mga tol, paulit-ulit nating sasabihin kasi mga kapatid, ako ang as long as kaya nating alam mo 'yon maging balanse. 'Di ba? Ay ginagawa nating balanse. Kasi merong mga nagsasabing ano ka naman bias ka naman pro-China ka naman ako pro-China may nagsasabi mga tol. May mga nagsasabing hindi ko daw naiintindihan si Senator Marcoleta. Iniintindi natin siya, napaka-technical niya, pero napaka-simple lang din ng problema. Kawalang respeto ng China. Ito na nga yung sinasabi niyo, exploitation, exploration, di ba yung pangingisda, atin yun Pero ang problema mga tol, lahat ng mga nabanggit niya, yun yung pinipigil sa atin ng China. Yun mismo yung pinipigil sa atin ng China kaya nagkakaroon tayo ng pagtatalo, nagkakaroon tayo ng problema. 'Di ba? Ilang beses na mga tol, pati mga mangingisda natin wina-water cannon nila. So both living resources and non-living resources. Basta Ayan. yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, Ayan ang problema. talagang walang makikialam sa iyo. Dito pwedeng makialam yung iba, makipagkontrata ka, ganito. Exploration development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa iyo, merong isa dyan, Associate Justice, na retired. Ang bunga kala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Maraming hindi rin nakakaalam na ating mga kababayan, mga tola. Ito gusto ko linawin sa inyo. Ang territorial waters natin, yung teritoryo lang talaga natin is 12 nautical miles lang. Diba? Tapos susunod yon 24 nautical miles, ito yung contiguous zone. Pero yung 200 nautical miles, up to 200 nautical miles, yun yung tinatawag nating exclusive economic zone. Pero hindi natin teritoryo yun. Hindi gumagana dun yung batas ng Pilipinas, mga tol.
Okay? Pero ang sabi nga, doon sa exclusive economic zone natin, meron tayong karapatan mangisda, mag-explore, mag-exploit ng mga natural resources dyan. Okay? So kung may nagsasabing ang EEZ o ang 200 nautical miles ay teritoryo ng Pilipinas, nagkakamali po kayo doon. Hindi po yan teritoryo ng Pilipinas. Ang teritoryo lang ng Pilipinas is yung mga occupied na nating mga island, yun yung teritoryo natin, at saka yung territorial waters natin, yung 12 nautical miles. Okay? Sana nagigets ninyo yun. Ngayon lang niya siguro nalaman. Aha. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Oho. Pinipilit niya ngayon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya na ang exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam na ang exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan, kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Kasi sa territorial waters, hindi pwede basta-bastang dumaan ng barko. Hindi pwede basta-bastang maglayag ang kahit na sino mang barko na labas sa ating bansa. Kailangan talaga muna nila ng pahintulot. Yun ang kinaibahan ng territorial waters at saka sa exclusive economic zone, mga tol. Dominion mo talaga yon. Aha. O, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, ano? Doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kine-claim natin. Yung kine-claim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. Ano? 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, san? Taiwan na Oo nga, kaya, pero claimants tayo. Claimant pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na features na tayo nagke-claim. Ito yung Parola, ito yung Kota, Lamkian, at Pagasa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. So ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito na dahil nga sa definition ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan, Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yang Spratlys na yan. Ang Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung kalipunan ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Manliit. Oo, baka ma-confuse na naman. Ano? Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundao. Okay. Nansya Kundao, sabi niya. Sakop yan, mga tol, sa 9-dash line ng China. But then again, kinokontra yan ng tribunal. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundao, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin.
Isang buo. Isang buo kanya. But without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands. O kaya offshore archipelago. Ayun nga. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Yung China, Sa no? 1958, sinabi niya, Yun. do-drawingin ko yan. Para nga masakop nila. Oo, pero hindi pa rin niya na-drawingan. So, hindi na natin alam kung bakit di niya ginawa. Ngayon, sabi ng tribunal, China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Bakit, sabi niya? Hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, Kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Hindi, continental. Ibig sabihin, hindi katulad ng Pilipinas, archipelagic, na papalibutan tayo ng dagat. Sila mga kapatid, meron sila mga border. Nasa ano mismo siya, continent mismo siya. Continental siya eh. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana kanya archipelagic ka eh. Only an archipelagic country Can claim doon. makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, Ang hiwa-hiwalay tayo. ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this. Bakit? Bakit? Because, Lapit naman sa Palawan hindi nga, dahil sa pagkakalayo kasi niya, yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ang ibig sabihin. Malalayo eh. So sa kanyang panukat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa. Dun Hindi. sa isang... Hindi, dapat magkakalapit yung bawat isla para pwede mong drawingan at pwede mong sakupin lahat. Dapat at least magkakadikit, magkakalapit. Pero kung magkakalayo, hindi pwede. Grupo. Magkakalapit Yes. dapat para maging grupo pa. No? Kasi sa layo niya, sabi niya, Parang- you do not meet the requirements of land and water ratio. Masyadong hiwa-hiwalay. And therefore, the distances between points. Kasi magkakaroon ng... Hindi ka pwedeng, halimbawa, distortion. sabi natin sa geometry, 2 points determine a straight line. Yes, Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga sobrang masyadong malayo, dapat magkakaano. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo. At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangang basahin ng justice na yon. Yan bang binabasa nyo yan? Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. nung arbitral award. Kasi maano yan eh. Mahaba yan. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan kaya hindi mo ma-include yun as a group kasi kaya natin tinangka yung ganun na magawa mong isang group na yan para mapalawak mo yung para makagawa ka ng exclusive economic zone. Bawal. Nananatiling nasa high seas. Opo. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Tingnan, babalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan ka ngayon ng mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman nung aking kaibigan mo rin. Pero but again, mga kapatid, eto na nga. No? At sinabi na nga rito ni Senator Marcoleta na mahihirapan tayong i-drawing yun nakasama etong KIG o yung Kalayaan Island Group. Kaya nga dun sa ibang pahayag niya, mga tol, eto kumakalat ngayon to na para ma-drawing nyo, i-give up na lang natin. Which is hindi na gustuhan yan, mga tol, ng napakaraming tao, yung pahayag dito ni Senator Marcoleta na i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Pero ito kasi mga kapatid ito yung lumilito sa lahat ng ating mga kaibigan. Kahit anong gawin natin dyan, guhitan man natin, ipatalaman natin yan o hindi, mga tol, hindi yan yung pinakaugat ng ating problema. Yung pinakaugat ng ating problema, mga tol, is yung kawalang respeto. Babalik at babalik talaga tayo doon. Kasi napaka-technical na pinag-uusapan dito
Yung mga coordinates, 'di ba? Yung mga mapa, napaka-technical niyan. Pero napaka-simpleng bagay. Doon nga lang sa sinabi niya kanina eh. Sinabi ng arbitral tribunal na China, hindi natin tatanggapin yung iyong historical claim, historical rights, yung iyong 9-dash line. Napakalinaw nun. Pero ang sabi, hindi naman sinabi ng tribunal na umalis ka dyan. So ano pang pinaglalaban ng China? Sinabi na ng diba, hindi tatanggapin yung kanilang 9-dash line pero nandiyan pa rin sila. At magpahanggang ngayon mga tol, yung 9-dash line pa rin ng China ang pinangahawakan nila. Sa madaling salita mga tol, diba? Kahit ilaban natin tong legality, naninindigan pa rin ng China doon sa 9-dash line nila. So paano tayo yan mga tol? Diba? Yun talaga yung pinaka-problema nun. Diba? Dapat tayo lahat nagkakaisa rito. No? At dapat ang sinisita natin, ang pinupuna natin dito mga tol, hindi yung Coast Guard, hindi yung AFP, hindi yung ating mapa, yung ginagawa mismo ng China. Kasi nga ang inilalaban nila dyan, yung illegal na 9-dash line nila. Wala silang pinaglalaban ditong sabi ng tribunal, wala silang pinaglalaban na sabi ng UNCLOS. Ang pinaglalaban nila, yung sabi lang nila na 9-dash line o 10-dash line. Napakalinaw nun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.